Majority Leader. To sponsor the measure, I move that we recognize Senator Bam Aquino, the chairperson of the Committee on Basic Education. So move, Mr. President. The Chairman of the Committee on Basic Education, Senator Bam Aquino, is recognized. You have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, mga kababayan at kapwa ko Pilipino, magandang hapon po sa ating lahat. The Committee on Basic Education is pleased to present Senate Bill 1482 under Committee Report Number 6, otherwise known as an act establishing the Classroom Building Acceleration Program, or CAP, under the Department of Education, authorizing local government units and civil society organizations to undertake classroom construction projects, or the CAP Act. Una po sa lahat, nais po natin pasalamatan ang Philippine Institute of Certified Quantity Surveyors, ang Yellow Boat of Hope, Hope Foundation, Angat Buhay Foundation, si Architect Peach Buencamino at si Mr. Lucky Calotes or si King Lux para po sa pagdalaw ngayong araw at sa pagsuporta at pag-volunteer dito po sa pagbuo ng ating panukalang batas. Dear friends, our sponsorship of this bill comes at a time when our nation is in crisis. Naibulatlat po ang issue ng maling paggamit ng flood control budget dito po sa Senado at sa Kongreso at nailantad po sa ating lahat ang karumal-dumal na korupsyon sa ating gobyerno. Pero nais po nating ipaalala na may isa pang krisis sa ating bansa. 2 months ago, nagtalumpati po tayo tungkol sa EDCOM report at ang nakalagay po doon na 165,000 na kulang na silid-aralan sa ating bansa. Noong Oktubre, nalaman po natin sa DPWH hearing na 22 pa lang ang naitatayo ng national government. Kahit po si Secretary Dizon na bago pa lang sa DPWH, nagulat, napasigaw, totoo ba to? Ang nakaplano po ng DPWH for this year ay 1,700 classrooms. And up to October of 2025, 22 pa lang po ang nabuo po nila. Pero kahit naitayo po nila ang buong 1,700 classrooms, kita naman po natin kulang na kulang pa rin yan pagdating sa national gap po natin. Sinabi ko na po dati na ang hinala po natin mas malaki pa talaga ang kulang. Meron pa pong mga classroom na overcrowded at nagsishifting. Meron pong mga sira-sira. Meron pong nakondena. At alam din po natin na lalaki ang gap na ito kung hindi po natin aaksyonan. Sa current backlog na 165,000 classrooms, kasama po ang mga classroom na ikokondena at para sa mga bagong estudyante, lalaki at lolobo ang classroom gap natin mula 165,000 magiging 219,000 by 2028 kung hindi po tayo aaksyon. Noong Hulyo, nanawagan po tayo na magsama-sama tayo para tugunan ang krisis sa edukasyon at ilipat na ang pondo para sa flood control patungo po sa edukasyon. Ngayong Nobyembre, nananawagan po muli tayo. Ang kailangan po ng ating bansa at ng ating kabataan, edukasyon at hindi korupsyon. At alam po natin na hindi tayo nag-iisa sa panawagang ito. Marami po dito sumang-ayon, sumuporta, pati po si DepEd Secretary Sani Angara, pati rin po ang Pangulo sumang-ayon sa ating suhestyon na tanggalin ang responsibilidad sa pagtayo ng classroom mula sa DPWH at ibigay sa mga LGU at civic organizations na meron ng karanasan sa pagtayo ng classroom. Mula po noon, halos 800 mayor, 800 po na mayor at LGU official ang nagpahayag ng kanilang suporta para po sa pagpasa ng CAP Act. At naniniwala po tayo na kapag sabay-sabay ang paggawa ng classroom, may tsansa tayong masolusyonan ang napakalaking problemang hinaharap ng ating mga kabataan. Para buuin po ang CAP Act, nagtrabaho po tayo kasama ang iba't ibang grupo para masigurado ang tamang plano, tamang presyo at tamang disenyo ng mga classroom. Sa ating hearing, technical working group session at konsultasyon sa mga NGO, engineer, architect, quantity surveyor at iba pa, naramdaman ko po ang gigil ng taong bayan na mabigyan ng solusyon ang krisis na ito. Sa ating panukalang batas, sinisigurado po natin
na sa halip na substandard, overpriced at kulang ang mga silid-aralan, ang pagpapatayo po ng classroom ay dapat, unang-una, nasa tamang presyo at pangalawa, nasa tamang panahon. Una po, tamang presyo. Isa po sa ating pangunahing tanong nung inihain po natin ang batas na ito, kung bakit magkaiba ang presyo ng DPWH doon po sa presyo ng mga LGU at mga NGO. Sa presyo po ng DPWH, mula 2.5 million to 4 million pesos ang bawat classroom. Pagdating sa LGU at NGO, di hamak mas mababa po ang presyo nila. Ang solusyon po sa CAP Act, price ceiling, base po sa disenyo na pinaghirapan ng iba't ibang eksperto sa pribadong sektor. Pasok sa minimum standards ng DepEd, pero nasa presyong 1.8 million per classroom po lamang. Average po yan. This is roughly, on average, around 55% less than the original government cost of DPWH. Yung bagong disenyo, standard and specification ng classroom ay may regular review kasama ang mga eksperto mula sa pribadong sektor para maiwasan ang overpricing ng classroom. At naglagay rin po tayo ng probisyon na required isa publiko ng DepEd ang mga dokumento ukol po sa pagtayo ng classroom sa ilalim ng ating batas para mabantayan ng taong bayan ang ilalaan na pera para po sa pagtayo ng silid-aralan. Pangalawa po, second salient feature, sa tamang panahon para sa agarang pagsara ng classroom gap. Tamang presyo, tamang panahon. Binuo po natin ang batas na ito para sa decentralization ng pagtatayo ng classroom. Ibig sabihin po, sa ating panukalang batas, may pagkakataon na magtayo ng classroom ang mga LGU at CSO at hindi na po kailangang hintayin ang DPWH. Bukod po dito, binibigyang prioridad ang pagpapatayo ng classroom sa mga lugar na handa na magpatayo. Ibig sabihin po, mapapabilis ang pagtayo ng classroom dahil sabay-sabay po tayong nagtatrabaho. Uulitin ko po, 165,000 ang classroom gap po natin. At lalawak ang gap po na ito dahil po sa condemned classrooms, population growth, at sa failure to build on time and on target. Dagdag pa po dito ang mga classroom na nasira dahil po sa bagyo at apektado ng mga lindol. Lulobo po ito to more than 200,000 in 3 years kung hindi po tayo gagalaw. Kung nais po nating maisara ang classroom gap by 2031, in 6 years, pakiwari ko po, kailangan po natin magbuo ng 39,000 classrooms kada taon. Take note po, ang target po for 2025, 1,700 classrooms po lamang. Kung ganyan lang po ang target natin, tila imposible po masara ang classroom gap. Pero kung nais po natin itong maisara, in 6 years, kailangan po natin magbuo ng 39,000 classrooms per year for 6 years. Ang presyo po nito, roughly, nasa 90 billion pesos kada taon. Or to close our classroom gap, kailangan po natin ng 540 billion sa loob ng 6 na taon. Nakakalula po ang presyong ito. Napakalaki po ng pondo. Pero alalahanin po natin, yung original na pondo ng flood control para po sa 2026 budget ay 252 billion. Parang kalahati na po ng presyong kailangan natin para sa classroom gap. Siguro po, kung kaya nating originally mag-budget ng ganong kalaki for paligoy-ligoy sa pagtugon ng pangangailangan ng mga estudyanteng Pilipino. Kaya po ngayon po napapasok tayo sa 2026 budget deliberation, inaasahan po natin at inaasahan din po ng kabataang Pilipino na mapopondohan natin ng tama ang classroom sa ating bansa. Sigurado po tayo na pag lahat ng pangangailangan sa edukasyon ay nabudgetan po natin ng maayos, may pera pa po para sa mga iba pang serbisyong pampubliko. Sa laki po ng perang nawala, ganun rin po kalaki ang utang ng gobyerno sa kabataan at sa taong bayan. Sa halip na nakawin ang kinabukasan ng ating kabataan, kailangan natin magsama-sama para mamuhunan sa kanilang kinabukasan. Mr. President, mga kasama, when we first talked about the education crisis 2 months ago, sinuportahan niyo po ako dito po sa ating laban para sa dekalidad na edukasyon para sa kabataang Pilipino. Sa harap ng lahat ng pangyayari sa ating bansa, sa mga investigasyon
at sa mga panawagan para sa pananagutan, naniniwala po tayo na meron pa ring espasyo para magsama-sama po tayo. At yun na po siguro ang espasyo para sa edukasyon ng kabataang Pilipino. With the passage of this bill, Mr. President, mapapabilis ang pagtayo ng classroom para sa estudyanteng Pilipino. Sa halip na dekada-dekada bago mapunuan ang classroom gap, kung aaksyon po tayo ngayon, inaasahan ko po na masasara natin ang classroom gap bago pa po gumraduate ang nasa grade 1 ngayon. Ito po yung hangad natin. Estudyanteng nakaupo sa silya, hindi po sa sahig. Paaralan na iisa lang ang shift, hindi po 3. Silid-aralan na matibay at maayos, hindi po kondenado. Ang hangad po natin para sa estudyanteng Pilipino, silid-aralan na huhubog ng mga galing, pangarap at pagkabayani ng kabataang Pilipino. May utang po tayo sa kabataang Pilipino, Mr. President. Huwag po nating hayaang lumaki pa ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. Thank you. Senator Aquino, Majority Leader. Mr. President, next to co-sponsor the measure is Senator Francis Kiko Pangilinan. I move that he be recognized. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished Majority Leader. Distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor Senate Bill number 1482, the Classroom Building Acceleration Program of our esteemed colleague, Senator Bam Aquino. Sunod-sunod, kaliwat kanan ang mga lindol at bagyo. Winasak ang maraming silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Malinaw na malinaw, kailangang apurahin ang muling pagpapatayo at pagpapalawak ng ating public education infrastructure. Sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas, dahil sa nakaraang malakas na bagyo, nadurog ang simbolo ng pag-asa at pagkatuto ang ating mga silid-aralan. Noong bagyong Tino, mahigit 2,000 silid-aralan ang tinamaan at halos 400 ang ganap na nawasak. Libo-libong mga mag-aaral ang nag-aaral ngayon sa mga pansamantalang silungan. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang mga guro naman araw-araw nagpupumilit lumikha ng isang ligtas na kanlungan para sa kanilang mga mag-aaral. Pero hindi nagsisimula ang krisis sa kalamidad. Mas pinalala ito dahil bago pa man nung bagyo at lindol, isiniwalat na ng EDCOM 2 ang malinaw at kagimbal-gimbal na detalye. Bago pa man ang mga sakunang ito, 165,000 ang mga silid-aralan na backlog sa ating mga classroom. Sa nakaraang pagdinig ng budget ng DPWH dito sa ating dito sa Senado, nabanggit na 22 classrooms lamang ang napatayo ngayong 2025. Hindi ito simpleng mga numero. Mga bata itong gustong-gustong mag-aral kahit siksikan sa klase o 3 sa isang mesa, kahit marami sa kanila ay tinatawag na I-learners, kahit na sa ilalim ng puno ng saging o kaya puno ng mangga sila nagkaklase. Totoo pa rin ito. Ipinagkakait ang mga pasilidad sa edukasyon. Sabi nga sa ulat ng EDCOM 2, naghihingalo ang ating sistema ng edukasyon, ang ating mga anak, ang ating kinabukasan. Pagkatapos ng lindol sa Cebu, kamakailan, meron isang batang nagtanong tungkol sa nasira niyang paaralan. Paano po kaya kami matututo kung wala na kaming silid-aralan? Ngayon, habang tinatalakay natin ang Classroom Building Acceleration Program, iaalay natin ang pagtalakay na ito sa mga bata, sa mga guro, mga magulang, mga pusong umaasa na ang ating mga magiging desisyon ay magbubukas ng mas maaliwalas na kinabukasan. Ang panukalang batas na ito ang magbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan, kundi pati sa pribadong sektor, pati sa mga local government units at civil society organizations
upang mapabilis ang pagtatayo ng silid-aralan sa buong bansa. Saklaw ng programa ang malinaw at tiyak na pananagutan sa pagpapatupad habang tinitiyak ang pagsunod sa mga bagong pamantayan sa mga lugar ng disaster-prone. Disenyo ito para upang maging mabilis, mahusay at matapat ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Walang labis, walang kulang, at higit sa lahat, walang kickback. Noong pagdinig ng panukalang batas na ito, nabanggit ng ating mga resource persons mula sa DepEd na mayroong panahon na dahil sa PPP, ang involvement ng open, transparent public bidding ng pribadong sektor, hindi DPWH. Noong mga panahon na yon, may matching ang DepEd at ang LGU para magkaroon ng school building program. Nung nagsanib puwersa ang PPP at ang matching ng national government at local governments, at one point, we were constructing 600 school buildings a week. Nagawa na noon, kayang gawin ulit ngayon, at ito ang layunin ng Senate Bill 1482. Ito ang pangako natin, walang bata ang dapat mawalan ng kinabukasan dahil lang sa nililipad o gumuguhong bubong. Walang guro ang dapat magturo sa ilalim ng pansamantalang tolda pagkatapos ng bagyo. Pinapantay natin ang isang institusyong pangmatagalan, isang programang karapat-dapat sa mga pag-asa na ipinagkatiwala sa atin at tumutugon sa mga natuklasan ng EDCOM 2 at sa realidad ng ating bansang climate vulnerable. In closing, Mr. President, dear colleagues, the future of education, the strength of our communities, and the dignity of the Filipino learner depend on what we do next. Let us support the Classroom Building Acceleration Program. Let us build 600 to 1,000 classrooms every week and help us rebuild with urgency, creativity, and compassion. Salamat po. Thank you. Majority Leader. Mr. President, next to co-sponsor the measure, Senator Christopher Lawrence Bongo. I move that he be recognized. Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, esteemed colleagues, I rise before this August chamber to co-sponsor the proposed measure, Senate Bill number 1482, or the Classroom Building Acceleration Program Act. As the chairperson of the Senate Committee on Youth, I share the same vision of empowering the next generation through education. That is why I have pushed for measures that uplift the welfare of students, educators, and their families. Ang kabataan po ang pag-asa ng ating bayan at bukod sa kanilang kalusugan, edukasyon ang dapat na maging prioridad. Hindi po lingid sa kaalaman ng marami na ang kakulangan sa silid-aralan ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. For the year 2023, EDCOM 2 reported that there is an existing backlog of 165,000 classrooms nationwide, which greatly affects the learning outcomes of our young Filipino learners. Kahit saan po ako pumunta sa magkabilang sulok ng Pilipinas, pag baba ko doon sa mga eskwelahan, ang nilalapit ng mga teachers o mga principals ay kakulangan talaga ng classroom at pinapakita nila yung mga sira-sira na nilang mga classroom. Nakakalungkot pong isipin na nasasayang po ang pondo para sa mga flood control projects. Sana po inilaan na lamang po ito sa sektor ng kalusugan at kaya po dito sa sektor ng edukasyon para makapagpatayo tayo ng silid-aralan or classrooms. Sa 1.2 trillion na budget para sa flood control mula 2022 hanggang 2025, aabot sa 300,000 to 600,000 classrooms. Sana ang naipatayo or 60,000 evacuation centers. Batas na po ito through Ligtas Pinoy Centers Act, or 80,000 health centers, or even 800 tertiary hospitals ang pwedeng may papatayo sa mga pondong ito. This proposed measure stays true
to the state's constitutional mandate to provide quality education to each and every Filipino learner. Dapat lamang po na magkaisa ang iba't ibang sektor ng ating lipunan upang mapunan ang kakulangan ng silid-aralan ng ating bansa. With this bill, the participation of different vital sectors of our society will be encouraged, thereby strengthening the partnership between the national government, local government units, private sectors, and civil society groups. Malaking tulong po dito yung LGU dahil mas alam nila ang kakulangan ng classrooms po sa mga lugar nila. Mr. President, I manifest my full support for the passage of this significant measure, and I also respectfully submit to this chamber my interest in being made of one of the co-authors of this important piece of legislation. Maraming salamat po, Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to co-sponsor the measure is Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized. Senator Lauren Legarda is recognized. With the permission of the sponsor, may I co-sponsor the said measure? Mr. President, distinguished colleagues, in the past days, communities across several regions braced for the impact of Typhoons Tino and Uwan. Preliminary reports by the Department of Education indicate that at least 312 schools in Bicol, Calabarzon, and the Cordillera Administrative Region sustained significant damage. When the waters recede and families return, many students in affected areas will find their classrooms flooded, compromised, or no longer structurally sound. This is not an isolated event. It reflects a long-standing structural problem. The national classroom backlog remains large and persistent, accumulated over decades of population growth, recurrent disaster exposure, natural deterioration of school buildings, and uneven quality and capacity in infrastructure delivery. Why does this matter? Because learning is shaped not only by curriculum and instruction, but also by the physical environment in which the school day unfolds. Classroom conditions such as adequate space, ventilation, lighting, noise reduction, and safety directly influence attention, comprehension, and readiness to learn. When a child spends the day in a room that is overcrowded, poorly ventilated, or unsafe, we are asking that child to learn while managing discomfort and anxiety. The burden shifts from learning to coping. The Classroom Building Acceleration Program responds to this reality by improving how we deliver classrooms at scale. The bill allows capable local governments and qualified civil society organizations to implement classroom construction using national funds, provided that all projects meet the DepEd's minimum performance standards and specifications, including climate resilience, digital connectivity, and adequate water and sanitation facilities. A program management office within DepEd will review proposals, ensure technical quality, and maintain transparency throughout procurement and implementation. This approach advances several urgent national objectives: education recovery, reduction of learning loss, equitable access for underserved communities, and infrastructure planning that is responsive to evolving environmental and community conditions. It ensures that the classrooms we build are not only numerous, but also structurally sound, context-appropriate, and suited for the climate future we already live in. I thank the sponsor for this measure, Senator Bam Aquino, for championing this measure. And at the appropriate time, I would like to learn more about the cost of classrooms, which was flashed on screen, and know about the NEP and GAB provision for classrooms and the backlog to date, and how the measure, assuming we pass it before the December break, could be applied and reduce the backlog for 2026. At the same time, I would like to know, just in advance, to inform the sponsor, I will be asking about how the divisions or the allocation for classrooms in every region, province, and district is allocated based on the NEP, seeing
the lack of equitable distribution and the lack of parity, having reviewed the NEP, revised, and the GAB for 2026. Thank you, Mr. President. You have the figures. Oh, ano daw yun? Unfailing. Teka, sandali. Mr. President, Majority Leader, next to co-sponsor the measure is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, Ginoong Pangulo, ang aking pagbisita sa mga paaralan mula Tawi-Tawi hanggang Apare, paulit-ulit ko pong nakikita ang kakulangan sa silid-aralan. Mga batang nagsisiksikan, mga tumutulong kesame, at mga pasilyong ginawa ng classrooms dahil sa kakulangan ng espasyo. Kaya naman po tumatayo ako ngayon upang buong dangal na i-co-sponsor ang Classroom Building Acceleration Program na isinusulong ng aking kapatid sa paglilingkod, Senador Bam Aquino. Mga mahal kong kababayan, meron pong mga pagkakataon na kahit magkaiba ang kulay sa politika, ay nagkakaisa po para sa isang adhikaing makatutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataang Pilipino. Batid naman po nating lahat sa maraming pagkakataon na tayo po ay sinakop ng mga dayuhan o ng anumang adhikain o ng anumang religion, pinakamahalaga po at unang-una na dinadala nila ay edukasyon. Sapagkat ito po yung pinaka matinding pangangailangan upang magkaroon ng pagkakaintindihan. Kaya po, inihingi ko po sa aking mga kasama na suportahan po natin ang panukala na ito ng aking kaibigan na si Senador Bam Aquino upang ang atin pong kabataan ay makasabay. Huwag pong maiwan sa takbo ng mundo, sa pagalingan. Alam naman po natin, hindi po kaila na marami pong mga bansa na makapangyarihan, yaan pong nagsasamantala sa mga katulad natin na bansa. Ang atin pong panlaban ay tamang edukasyon at yaan po ay pinatunayan mismo ng ating mga bayani. Kung natatandaan po natin nung panahon ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, sa kanyang mga huling araw sa Dapitan, ang kanya pong pinalakas ay ang pagbibigay edukasyon sa kabataan. Nagbigay po siya ng silid-aralan doon mismo sa Dapitan. Kaya maihahambing ko po ang panukala na ito kay Dr. Jose Rizal. Ngunit, meron po tayong backlog. 165,000 classrooms. Sabi nga po ng ating kasama din, ni Senator Kiko Pangilinan, kailangan linggo-linggo po may gawing tayong classroom. Sapagkat meron pong nabanggit na 22 classrooms lang ang nagawa itong taon na ito. Na ang target po ay 1,700. Ibig pong sabihin, kailangan natin ng 55 years para abutan po natin yung 1,700. Pero bago po natin magawa yon, lolo na po yung mga bata. May mga apo na po sila. Kaya sana po, akin pong hinihingi, suportahan natin ito sapagkat kung edukasyon ng susi sa ating kinabukasan, patuloy tayong makukulong sa problema ng kasalukuyan dahil sa kakulangan at kawalan ng maayos na silid-aralan. Naniniwala po ako na ang CAP-Act ay tunay na makapagbibigay ng solusyon sa suliraning ito. Ang bawat silid-aralan na maitatayo sa pamamagitan ng batas na ito ay isang pamumuhunan sa pangarap ng bawat batang Pilipino
Sa pagsuporta sa panukalang ito, sinisiguro natin ang kanilang karapatan sa dekalidad na edukasyon at mas magandang kinabukasan, hindi lamang po sa bayang ito, kundi sa paligsahan sa buong mundo. Maraming salamat po.